Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Habang umiikli ang mga araw at nalalagas ang mga dahon, panahon na ng taon para magtrabaho sa pag-curate ng iyong listahan ng panonood sa Halloween ng mga paborito ng nakakatakot na season. Sa kategorya ng mga kwentong Haunted House, isang modernong paborito ang nananatiling The Amityville Horror. Pinabora ng panahon ng bersyon ni Stuart Rosenberg noong 1979 na pinagbibidahan nina James Brolin at Margot Kidder kaysa sa remake ni Andrew Douglas noong 2000 na pinagbidahan nina Ryan Reynolds at Melissa George. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang prangkisa ng pelikula ay nagbunga ng napakalaking 26 na sequel o spin-off. Ngunit wala sa mga iyon ang mangyayari kung wala ang aktwal na kwento sa likod ng parehong Amityville horror films. Ang totoong buhay na pinagmumultuhan ng kasumpa-sumpa na tirahan na matatagpuan sa Long Island, New York suburb ng Amityville. Doon noong Nobyembre 13, 1974 naganap ang malawakang pagpatay sa loob. At pagkatapos, makalipas ang isang taon, ang ari-arian ay ibinenta para sa isang kanta, kasama ang mga kasunod na pagmumultuhan na nagpapadala sa mga bagong may-ari na tumakbo pagkalipas lamang ng 28 araw. Narito ang kailangan mong malaman tungkol sa True to Story para gawing mas nakakagigil na panoorin ang iyong susunod na Amityville Horror Universe. Ang bahay na unang nakilala bilang horror house pagkatapos ng mga pagpatay, at pagkatapos ay The Amityville Horror House pagkatapos ng 1979 na pelikula, ay tumutukoy sa malaki at 3 palapag na Dutch colonial na tahanan sa 112 Ocean Ave. Sa Amityville, New York. Unang itinayo noong 1927, ito ay dumaan sa ilang mga pagsasaayos at pagbebenta mula nang ito ay itayo. Sa publiko, binago ang address sa 108 Ocean Ave upang hadlangan ang pagdagsa ng mga turista na sinusubukang hanapin ang tirahan. Noong 2016 iniulat ng The Wrap na naibenta ito sa halagang $850,000. Ayon sa kwento, ang ari-arian ay itinayo sa ibabaw ng isang libingan ng Shinnecock, at ang isa sa mga dating may-ari nito, si John Ketchum, ay isang aprobado na mananamba ni Satanas. Ang dalawang alinggaw na iyon ay hindi napatunayan, ngunit ngayon ay na-chalk up sa maraming gawa-gawang claim tungkol sa ari-arian na namumulaklak mula sa maraming horror films tungkol sa ari-arian, at mula sa aklat, The Amityville Horror, ni Jay Anson. Kaya, ang bahay ay mabubuhay pa rin sa mga residente. Habang ang mga pelikulang The Amityville Horror ay nakatuon sa mga haunting at dark spirit na umiiral sa bahay, ang naging sanhi ng paranormal na sintomas na iyon ay ang malawakang pagpatay na ginawa ni Ronald Joseph DeFeo Jr. laban sa kanyang pamilya sa loob ng bahay noong Nobyembre 13. 1974, noong panahong iyon, si DeFeo Jr. ay 23 taong gulang pa lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon siya at binaril ang kanyang mga magulang at 4 na kapatid, Dawn, 18, Allison, 13, Mark, 12, at John, 9.
Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang lokal na bar at, ayon sa mga transcript ng pagsubok, sinabi, "Kailangan mo akong tulungan. Sa tingin ko ang aking ina at ama ay binaril." Noong una ay sinisi ni DeFeo Jr. ang isang mob hitman, ngunit pagkatapos ng matinding pagtatanong at ang kapanipaniwalang alibi ng hitman, inamin niya ang paggawa ng mga pagpatay at paglilinis ng ebidensya na nagdawit sa kanya. Si DeFeo Jr. ay nilitis at nangako ng pagkabaliw. Sa huli ay sinentensyahan siya ng 6 na sentensya para sa bawat biktima ng 25 taon ng habambuhay. Namatay siya sa bilangguan noong 2021. Sa pagkamatay ng buong pamilya DeFeo, maliban kay Ronald, nanatiling bakante ang kanilang tahanan hanggang sa maibenta ito makalipas ang 1 taon. Noong Disyembre 1975, binili nina George at Kathleen Lutz ang bahay sa halagang $80,000 sa ilalim ng market value dahil sa mga kasumpa-sumpa na pagpatay. Inilipat nila ang kanilang pinaghalo pamilya, kasama ang kanyang 3 anak mula sa nakaraang kasal sa tahanan bago ang Pasko. Hiniling ni George sa isang paring Katoliko, si Padre Ralph E. Pecoraro, na basbasan ang bahay na ginawa niya. Ayon sa aklat ni Anson, kung saan itinampok ang mga nakarecord na alaala ng Lutz, sinabi nila na tinawag sila ni Father Ralph noong bisperas ng Pasko, at sinabi sa kanila na narinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na lumabas sa panahon ng pagbabasbas, at ang pamilya ay dapat manatili sa labas ng silid-tulugan sa ikalawang palapag kung saan naninirahan ang mga magulang ng DeFeo. Mula sa sandaling iyon, diumano'y isang biglaang insidente ang naganap sa bahay na nakakatakot, kaya ang pamilya Lutz ay nakatakas sa bahay noong Enero 14 na 1976. Nagpadala sila ng isang mover upang impake ang lahat ng kanilang mga ari-arian at pagkatapos ay ibalik ang bahay sa palengke. Ito ay binili nina James at Barbara Cromartie na tumira sa bahay sa loob ng 1 dekada nang walang mga paranormal na nakikita. Ang alamat ng bahay ng Amityville ay tumakbo ng ligaw pagkatapos ng paglalathala ng aklat na The Amityville Horror ni Anson noong Setyembre 1977. Makalipas ang 1 taon, lumabas ang adaptasyon ng parehong pangalan ng direktor na si Stuart Rosenberg at naging isang modernong horror classic. Ang totoong kwento ng pinagmulan ng krimen ay nagbigay ng maraming tiwala sa kwento. Ngunit noong 1979, mayroon ng mga pagkakaiba na iniulat tungkol sa pagiging tunay ng ibinigay ng mga Lutz sa mga tuntunin ng kanilang mga alaala, ang mga detalye ng pagpapala ni Padre Ralph E. Pecoraro, at kung nangyari man ito. At pagkatapos, ang mga sumunod na may-ari, ang Cromarties, ay pinabulaanan ang karamihan sa mga kwento tungkol sa estado ng bahay noong binili nila ito, kabilang ang mga kwento ng libro ng Greenish Black Slime, at isang nakatagong Red Room, na isang closet lamang. Pagkatapos ay pinatunayan ng mga independenteng investigador na ang mga cloven hoof prints na sinasabing matatagpuan sa snow ay imposible dahil walang snow noong panahon na nakatira ang mga Lutz sa bahay. Ang pinakanakapahamak ay isang napakagulong demanda tungkol sa pagmamay-ari ng kwento na inamin ng abogado ng depensa ni Ron DeFeo, si William Weber,
na ang mga kaganapan ay ganap na ginawa niya at ng mga Lutz. Sa mga sumunod na taon, ipinagtanggol ng mag-asawang Lutz, kasama ang kanilang mga anak na naroroon sa bahay, ang karamihan sa mga detalye ng mga haunting na nagpataka sa kanila. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga libro at dokumentaryo na sinubukang parehong kumpirmahin at lansagin ang mga kwento. Ang mga pelikula ay ganap na entertainment na may ilang mga detalye ng pinagmulan tungkol sa mga pagpatay sa DeFeo na tama, habang ang iba pang mga punto ng balangkas at mga supernatural na elemento ay ipinakita bilang mga kathang-isip na lalong lumalayo sa katotohanan. Ang tanging ganap na katotohanan ay ang tahanan ng Amityville ay nagkaroon ng maraming may-ari mula noong umalis ang mga Lutz. Kamakailan lamang, ito ay naibenta noong 2010 at 2016 na, at sa buong panahong iyon ay walang paulit-ulit na reklamo mula sa mga sumunod na may-ari tungkol sa mga pagmumultuhan, masasamang pag-aari, o anumang bagay kahit na malayong kasuklam-suklam. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.